Elizabeth Cruz point of view. Isang linggo ang mabilis na lumipas matapos ang gabing iyon. Nang gabing napilitan akong magsayaw sa harap niya at nang gabing magalit siya. Araw-araw pa rin akong nagluluto ng almusal bago pumasok sa trabaho. Ngunit madalang ko siyang makita. Kadalasan pa ay uuwi ako at makikita ko pa rin ang niluto kong almusal na nakatakip pa rin at malamig na. Naiintindihan ko naman na nagalit siya. Sino ba naman ang matutuwa kung iiyak ang pinagsasayaw mo na parang isang bata na pinilit ng ina niya? Pero sana ay naiintindihan niya rin naman na labag ito sa kalooban ko. Grabe, ganun pa lang ay naiiyak na ako. Paano kapag mas malala ang gusto niyang ipagawa? At paano ako magkakalakas ng loob na gawin ang mga extra task na binanggit niya? Sadya namang malalaswa. Sa ikasampung beses ng araw na iyon ay napabuntong hininga ako habang pinaglalaro na lang ang gulay sa pinggan ko. Hey gorgeous, hindi ko tinigilan ang ginagawa ko at tumingin lang sa bagong dating na si Justin. Nang araw na iyon, lubos-lubos ang pasasalamat ko na may kaibigan akong kagaya niya at sinagip niya ako sa labis na kahihiyan. Kung wala siya, sino kaya ang tutulong sa akin ang araw na yun? Si Godric ba? I doubt it. May galit sa akin yon at hindi niya sisirain ang imahe niya sa pagsagip sa babaeng nanuntok sa kanya. Kahit pa nangyari ang bagay na iyon sa pagitan naming dalawa. Bakit Lunes na Lunes pa lang? Pero Biyernes Santo na yung pagmumukha mo. Nangasar niyang tanong at nagsimulang kumain. Bahagya na rin humupa ang issue at pagbubulungan sa akin at unti-unti na rin bumabalik ang normal kong trabaho. Oo, yung trabaho na hindi nila tinatambakan. Nagsisimula na rin akong muling kausapin. Ngunit ako na ang kusang lumalayo muna. Ang nakakapagtaka lamang ay hindi ko na nakikita pang dalawang nang away sa akin. Suspended kaya sila? Sinong hinahanap mo? Tanong ni Justin nang mapansing palinga-linga ako. Idiniretso ko ang katawan ko bago binitawan ng kutsara at tinidor. Nagtataka lang ako na hindi ko nakikita ang dalawang iyon. Kadalasan naman ay nangingibabaw na ang mga boses nila. Uminom muna siya ng tubig bago ako sinenyasang lumapit. Nagtataka man ay nilapit ko ang tenga ko sa kanya at napasimangot ng hipa niya ito. Kinuha ko ang hindi ko nagagamit na tissue at binato siya. Buisit ka. Natawa naman siya sa kalokohan niya bago itinigil ang pagkain at ipinatong ang mga braso sa ibabaw ng mesa. Guwapo pa rin kung tutusin itong best friend ko at maraming babae nagkakakrush sa kanya. Para lamang madisappoint na hindi si Eva ang hanap ni Justin. Ang problema kasi kay Justin ay sa mga adan din siya attracted. Kung hindi lamang to ganito ay malamang nagkagusto na ako sa kanya. Sir Godric fired them. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig at bahagyang napasinghap ako bago tumingin sa paligid ng cafeteria at nagpapasalamat na malayo kami sa iba. Seryoso? Bakit naman? Gulat kong tanong dahil una, hindi ba't bedwarmer niya ang isa sa kanila? At pangalawa ay hindi hamak naman na mas matagal na sa kumpanya ang dalawang yun. Uy, kilig siya. Panunokso niya na kinairap ko lang. Alam niya kasi ang history namin ni Godric. Bakit nga naman hindi? Gayong naging magkaibigan kami matapos ang lahat sa amin ni Godric. Sira? Bakit nga? At bakit ako? Bakit hindi man ako sinuspend? Baliw ka ba? Ikaw ang sinaktan nila kaya bakit kayo sususpend? Ginawa yun ni Sir dahil gumawa sila ng gulo at nanakit ng kapwa-empleyado at hindi niya yon mapapalampas. Oo nga naman. Nakaramdam ako ng dismaya sa narinig at uminom ng tubig. Ang tanga ko lang sa naisip ko na ginawa niya yon dahil sa akin, dahil sinaktan nila ako. Disappointed siya. Pangasar muli ni Justin at sinamahan ko na siya ng tingin. Hey love, punta ka ba mamaya sa get together? Napakunot naman ako bago pinagpatong ang mga ginamit. Ha? Anong get together?
Pagtataka kong tanong, hindi ka ba na-inform? Nag-rent si sir ng isang malapit na nightclub para sa lahat na gustong pumunta. Taon-taon ay ginagawa niya yan para na rin compensation sa mga empleyado. Namilog ang mga mata ko at natigil sa pagpupulot ng mga butil ng kanin. Wow, ang mahal siguro noon. Sobra. Pero anyway, huwag mo na isipin ang presyo at malulula ka lang. Ano, sasama ka ba? Sasama ako kung sasama ka. Ay sus, bakit sa akin nakadepende? If I know naman, magbo-boy hunting ka rin naman. Pambabara ko sa kanya at napangisi na siya. Pag-iisipan ko, kinuha niya ang kamay ko at inalog-alog ang braso ko. No, anong isip-isip? Sumama ka na, ito naman. Huwag kang KJ Elizabeth Cruz, please. Ang tagal na nating walang banding. Napabuntong hininga ko sa pangungulit niya bago tumango. Oo na, oo na. Yes. Nakasuntok sa hangin niya sabi bago muling kumain. Napasampu na lang ako sa noo ko at palihim na tumingin sa paligid. Good thing na hindi naman tago si Justin, kung hindi ay baka inakala na ng mga tao na sinagot ko siya. Tama nga ang hinala ko na may ibang patingin-tingin sa amin. Bakit nga naman hindi? Boss ko si Justin kung tutuusin. Wala pa ako isang buwan sa VEC. Ngunit laman na ako ng paksa at pinagpepiestahan na ang buhay ko rito. Nang mag-out kami ng 5 ay naghihintay na pala si Justin sa labas ng opisina. At inakbayan ako bago kami sabay na dumiretso sa labas kasama ng iba. Bahagya pa ako na sorpresa na may ilang nakahandang bus at nagsasakaya ng ibang empleyado roon. Teka, di ba masyado pang maaga para sa party? Well, yes, pero nagpahanda na ang vice president namin ng dinner para sa mga pamilyado at hindi na makakasama sa party. Mula doon ay diretso na sa nightclub ang mga gusto magpa-party-party. Isinagaw niya ng bahagya ang huli kaya naman napalayo ko at pinalo siya sa braso. Nagtaka na lang ako nang bumitiw bigla si Justin at lumayo ng bahagya at nang inalis ang tingin sa kanya ay nakita ko si Godric na nakatingin sa amin kasama ang iba pang executives ng kumpanya. Sandali lang yon dahil agad siyang nagbawi ng tingin at nakaramdam ako ng lungkot. Bakit pakiramdam ko iniiwasan niya ako? Tara na love, baka maubusan tayo ng mga matatakaw. Magkahawak kamay kaming naglakad palapit sa kotse niya habang tumatawa. Para tuloy kaming mga high school students ulit. Namiss ko rin makipagbanding at hindi sa trabaho at sa bahay lang umiikot ang mundo ko. Ay oo nga pala, bulalas ko na may maalala. Ano yun? Nagtatakang tanong ni Justin matapos i-start ang kotse. Ay wala, may nakalimutan lang akong i-text. Pag-iwas ko sa tanong bago pinadala ng text si Zeus gamit ang cellphone, ay binigay ng assistant niya. Medyo nakakapanibago na bago ang cellphone ko, touchscreen pa. Nangangapa pa rin akong gamitin ito at naninibago na hindi matigas-tigas ang keypad at maliit na screen ng phone ko. Sa pagkakaalam ko pa, ito ang latest na model ng isang sikat na brand. Binigay sa akin ng assistant niya ang number nila at hindi ko inakala na gagamitin ko ito. Nagpipindot ako at sinabing may kailangan lang tapusin sa trabaho bago ko ipinadala sa kanya. Alam kong nagsisinungaling ako pero baka magalit siya kapag nalaman ng totoo. Ilang minuto makalipas at nang makarating sa restaurant ay hindi ako nakatanggap ng reply. Kaya naman napabuntong hininga na lang ako. Ang buong restaurant ay nakareserba para sa amin kaya naman makikita ang mga executives, mga artista, ilang kilalang pangalan sa larangan ng pagbabalita at kaming mga staffs and office workers. Malaya akong nakikita ang mesa ng mga bosses namin kung saan kasama si Godric at palihim ko siyang pinagmamasdan. Ito yung mga sandaling mapapatanga ka na lang at mapapatanong sa sarili mo kung paano ang isang kagaya niya ay napansin ka at minsan ka pang minahal noon. Dahil kung titingnan mo siya mula sa pwesto ko ay ang layo ng pagitan namin. Kung noon ay hindi niya ipinaparamdam sa akin ang lawak ng pagitan ng estado namin sa buhay, ngayon ay ramdam na ramdam ko. Sa isang banda, masaya ako na ang mahiyain at may sariling mundo noon na si Godric Villatera ay tinitingala at hinahangaan na ngayon. Isa na siya sa mga kilalang pangalan at may-ari pa ng isa sa malaking network sa bansa.
Napalis ang ngiti ko nang harapang bumulong siya sa katabing sikat na artistang si Monique at ang huli naman ay humahagik-hik. Nagtama ang mga mata namin at kaagad ako nag-iwas ng tingin. Bago pa niya makita ang emosyong nasa mga mata ko. Nagsiselos? Oo. May karapatan ba ako? Wala. Kaya wala akong magagawa kung hindi makisama sa ibang mga kalebel ko habang lihim na nagngingit-ngit. Matapos ang dinner ay makikita ang mga pamilyadong nais nang makauwi sa mga pamilya na nagsiuwian. Habang ang mga natirang gustong pawiin ng stress sa trabaho ay muling sumakay sa bus at ako naman ay muling sumakay sa kotse ni Justin. May kirot sa dibdib kong tiningnan kung paano inalalayan ni Godric si Monique pasakay sa sasakyan niya. I can smell jealousy all over the air and I thought I had a lemon scent air freshener. Pagpaparinig ni Justin at saka lamang ako natauhan at tumingin sa labas. Di ko alam ang sinasabi mo. Pagtanggi ko nang magsimulang umandar ang sasakyan. Love, ako pa ba? Wag ako no. You know what? Kalimutan natin siya. Let's have some fun, okay? Let's drink to death. Game. Pagsakay ko sa energy niya at nang makarating sa club ay agad niya akong hinila sa isang tabi. Sa dalawang upuan para maupo. Anong gusto mong inumin, love? Hinilibot ko ang tingin ko sa malaking club. Tingin pa lang halata mo na isa itong high class club. Ang mga kasama namin ay kanya-kanya na rin ang upo. Hindi ba parang malayo tayo sa mga kaibigan at kakilala mo? Okay lang naman sa akin na makiupo sa kanila. Alalang sabi ko sa kanya sabay turo sa isang mesa kung saan sama-sama ang mga lalaking kaibigan niya. Sus and risk my losing head? Nope. Dito na lang tayo. Nabubuhay naman sila kahit wala ako. At isa pa, ikaw ang best friend ko. Napakunot na naman ako sa sinabi niya. At ako mang tatanungin niya na mahagip ng tingin ko si Godric at Monique. Magkasama ang dalawa sa isang mesa at ang babae ay halos idikit na ang sarili sa huli. At siya naman ay walang katutol-tutol. Hard, gusto ko nang nakakalasing. Justin. Walang kurap kong sagot sa unang tanong ni Justin. Yes, that's my girl. Masayang sabi niya sabay order ng drinks namin. At habang naghihintay ay nakisama kami sa iba na nagsimula na magsayaw sa gitna. Hindi ko maiwasang matawa sa pagkakalog ni Justin at talaga namang hinayaan ko muna ang sarili kong magsaya kahit ngayong gabi lang. Hinayaan ko ang dating ako na lumabas kahit sandali. Yung babae na wala pang gaanong problema. Yung babaeng marunong pang enjoyin ang buhay. Nang dumating ang order namin ay bumalik na kami sa mesa at hindi ako nag-aksaya ng oras bago uminom. Sa totoo lang ay hindi naman ako pala inom. Ngunit kapag ganitong may okasyon at lalong hindi ako gagastos ay tumitikim na rin ako. Sa buhay kasi kailangan maging praktikal, lalo na kung gipit ka. Napangiwi ako ng gumuhit ang matapang at mapait na lasa ng inumin bago nag-thumbs up kay Justin. That's what I'm talking about. Muling dumayo ang mga mata ko sa mesa nila at agad na nagsisi. Dahil kung kanina ay naglalandian lang sila. Ngayon ay magkahalikan na sila na parabang walang ibang tao sa paligid. Alam ko naman na iba talaga siya at kung kanino na siya pumapatol. Pero masakit pa rin palang masaksihan mo na ikaw mismo. Agad kong pinahid ang isang butin ng luhang kumawala mula sa aking kaliwang mata at muling uminom. Ngunit sa pagkakataong ito hindi ako tumigil hanggang hindi ko naubos ang buong bote at hindi pinansin na parabang nasusunog na ang lalamunan ko. Isa pa, gusto ko pa. Request ko kay Justin sabay sinok. Dahil hindi pala inom ay kaagad akong nakaramdam ng tama nito sa sistema ko. Sige pero dahan-dahan lang naman, babae ka. Nagmamadali ka ba? Suway niya sabay tawag sa waiter. Nangalumbaba ako sabay turo sa dance floor. Sayaw tayo, Justin. Malamlam na mga matang aya ko sa kanya. Sige pero mag-CR lang ako ha. Huwag kang aalis dyan. Mariin niyang utos bago bilis na tumayo. Sinundan ko siya ng tingin bago napatingin sa dance floor kung saan. Nagsasayaw na rin pala ang dalawa. Si Monique ay nakahilig sa dibdib ni Godric.
Habang ang huli naman ay nakayakap sa baywang ng babae. Dahil may tama ng alak ay lumakas na ang loob ko. Pasuray-suray akong lumapit sa kanila. Hoy! Tawag pasin ko sa dalawang nagsasayaw at natuon ang tingin sa akin ng babae. Akin na yung isinasayaw mo. Maangas na sabi ko sa babae sabay hablot sa buhok niya at inalis siya sa bisig ni Godric. At ikaw na lalaki ka, akin ka. Sabi ko sa kanya sabay hila sa kanya at halik. Itutuloy.